karamdaman. At hindi lang basta karamdaman, cancer ng aming kaluluwa. Amen po ba yun? At yung cancer ng aming kaluluwa, hindi man namin nakikita kung sino yung gumagamot. Sa bawat araw sa dakong ito, kung paano kami matanggap ng liwanag na mula sa banal na Espiritu, sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, yung cancer na yon unti-unting humilom at pagdaka, eto na, siya na po yung nag-iingat at nagbibigay kaukulan upang magamit ka sa tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung pinakamahalaga. Oo, nasasaktan ka dahil sa karamdaman mo. Sino bang hindi nasaktan? Kaming lahat nakadama din ng karamdaman. Kaming lahat may iba't ibang pinagdaraanan. Ano po ang pinakamasarap na buhay ng tao na kaloob ng Diyos kung nakakilala sa Kanya? Kung ang atas lang po sa inyo'y magmahalan kayo ng mahal nyo sa buhay, madali po yun. Kung ang atas po sa inyo ay gamitin nyo lang ang kaloob ng Panginoon sa tama, madali rin po yun. Hindi po kagaya ng mga hinirang na pinili na ang atas nila kailangan nilang tupdin, anuman ang kailangan nilang tahakin sa landas ng pagtupad. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, hindi lahat ito magagawa ng sinuman, kundi sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. At salamat sa Ama, may isang Apo Kunching na ginamit ang ating Panginoon upang magbigay linaw at magbukas ng aming diwa. Sa pagbubukas ng aming diwa at sa pagbibigay linaw ng kaloob ng ating Panginoon na dapat po siya na panaligan at kamtin ng bawat isa, yun po ang pinakamahalaga ngayon. Upang doon, anuman ang lumbay nyo, siya ang papawi. Anuman ang sakit nyo, siya rin ang papawi. Anuman ang mga sagabal sa inyo, siya ang hahawi. At hindi nyo man siya nakikita, may magagawa siya para sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ngayon ang, sabi ko nga sa puso ko, napakahalagang regalo na ibinaba ng Diyos sa aking buhay. Na hindi ko man siya nahawakan in cash o hindi ko man siya nahawakan in kind. Subalit nanahan po sa puso ko yung regalo na yan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, yun in kind at in cash na hindi mo nahawakan, kapag siya pinanghawakan mo, sigurado kaya niyang ibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po, yung bilang isang alagad po ay nagmimithi na kamtin nyo ito lahat. Kami po mga alagad, sapagkat sa tutuwin ay sinasambit ko po sa inyo, ayaw po namin na kami lang po yung magalak. Ayaw ko po na ako lang yung nakadadama ng sarap. Ayaw ko rin po na ang mga kapatid ko lang po ang nakakadama ng kalayaan ng paggamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Gusto rin po namin, higit lalo ang ating mahal na Apo Kunching, kayong lahat ay makadama, magkaroon ng kaukulan, na may magtuturo po sa inyo na hindi kayo nadidistract kahit anong makita nyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, makikita nyo po, kapag nakapokus po kayo sa kaloob ng ating Panginoon, kahit sino pa sa harapan nyo, kahit sino pang dumaan, sino pa ang dumating, hindi kayo madidistract. Sapagkat ang nakatutok, nakafocus po ay ang Espiritu Santo sa katawan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, makamtan nyo po ito, napakasarap. Sapagkat ang Espiritu Santo, siya po ang maglalahad ng katotohanan. Kung ano yung hindi mo kaya, kaya niyang gawin. Kung ano yung masama sa'yo, kaya niyang pabutihin. Kung ano yung kaukulan na hindi mo, yung kulang sa'yo, kaya niyang punuan. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, at yun po ay kakamti ng mga tao, ng mga anak ng Ama, kapag tuwiran po silang tatanggap sa totoo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito po iwanan ko po sa inyo. May sakit ka ba? Sino ang kailangan mo? Tao? Hindi ka niya mapapagaling. May kulang ba sa buhay mo? Sinong kailangan mo? Kaibigan mo? Hindi ka rin niya kayang bigyan. Halimbawa po, mayroon ka bang problema sa anumang bagay o sa lahat sa buhay mo? Hindi rin kayang ibigay yan ng tao. Kundi tanging Ama, sa pamamagitan ni Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lahat ng kulang sa inyo, lahat ng lumbay nyo, lahat ng kailangan nyo, kaya niyang ibigay sa paraan niya na hindi mahihirapan ang katawan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po, sapagkat walang sino mang makagagawa nito. Sabi ko nga po sa inyo, sa bawat pahayag ko, kapag tao ang nilapitan mo, may limit. Kapag tao ang nilapitan mo, may hangganan. Kapag tao ang nilapitan mo, may katapusan. Kapag tao ang nilapitan mo, may pagkasawa. Subalit ang ating Panginoon, kung ikaw ay mapupuspos ng Espiritu at ng bahagi niya sa'yo, mararamdaman niyo po, kailanman, maging ang isip mo ay hindi magsasawang humingi sa Diyos. At hindi rin siya magsasawang magbigay sa'yo sapagkat alam niyang matapat ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang
maihilalahad ko po sa inyong katotohanan na nagaganap sa bawat araw. Nasabi ko nga, para po sa akin bilang isang alagad, hindi po sa pagmamalaki, damang-dama ko po ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Damang-dama ko po ang paggamit po niya sa aking sarili, sa kaparaanan na hindi ako mawabalay sa Kanya, sa paraan na hindi ako magkakamali sa Kanya, sa paraan na kung paano ko tutupdin ang lahat ng atas niya ayon sa Kanyang kalooban. Oo nga, manaka-naka binibigay niya bilang tao. Subalit sa bilang tao na yon, alam din bigay ng Ama ang limit para saan umabot ka magbilang pagkatao. Amen po ba yun? Kaagad, naroon ang pagsaklolo niya na anak, hindi na kita hayaang maggubiyan sa pagkatao mo sapagkat magkakasala ka sa akin. Ibibigay na kaagad niya ang sagot sa pamamagitan ng salita upang ikaw ay mailigtas niya sa pagkakasala. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, nakuha niyo po ito. Hindi niyo man pa ganon ngayon mawawaan. Subalit kung gagawin niyo po na ang pagtanggap ay isa sa buhay at kakamti na totoo sa puso nyo, ang pagkilos po ng banal na Espiritu na hindi nyo mahawakan, hindi nyo makita, ay mararamdaman nyo po sa puso nyo na siya ang may-ari ng buhay nyo. Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, sabi ko nga po, minsan ang tanong ko, ano kaya ang kahihinatnan ng paglilingkod na ito? Kami po bilang mga alagad, alam po namin may kahihinatnan. Subalit kayo po, gawin nyo rin pong pagninilay. Ano kaya ang pagkikahihinatnan ko sa pagtungo ko sa dako ron? Sapagkat kung gagawin nyo lang po na parang simple lang, na hindi marubdob ang pagtanggap nyo sa banal na Espiritu, para lang po kayong bumibisita, umaalis, pagkatapos wala na. Nananalamin, nakita mo itsura, pagkatapos wala na. Subalit, kung bibigyan nyo po ng kaukulang pansin, ang bahagi ng banal na Espiritu sa dakong ito, mapapahalagahan nyo po. At sa pagpapahalaga po ninyo, doon na po kikilos yung kaukulang bahagi ng Diyos Espiritu upang lahat ng dinadala nyo, mahirap man para sa inyo bilang tao, ay magagawa niyang ibigay ang kagaanan nito. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang bahagi ko po sa inyo ay nagkaroon ng kaukulan upang ang Espiritu ng ating Ama sa pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na taglay, na ibinahagi sa ating mahal na Apo Kunching, nawa lahat tayo ay magkaroon ng hiwaga na mamuhay tayo sa piling ng Espiritong Banal. Muli, magandang umaga po sa inyo sa hapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Gising na po ba ang bawat isa? Wala na po bang inaantok? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga pagkakataon pong ito, bigyan nating daan ang nagdiriwang ng ang kaarawan sa dakong ito na kung papaano na sa kanyang buhay na patuloy na pinagdarama ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Tita Dali. Birthday to me. Diyos ko, Ama. Diyos ko. Salamat po. Maraming pong salamat. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil salamat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po matanda na po ako, mahigit na po ako 50. Huwag niyo na lang alamin kung ilang taon. Pero po, ang tingnan niyo po, bata pa, batang isip. Alam niyo po, talagang dito sa lugar na ito, dito ako inano ng Ama, pinantahan niya ako dito. Tingnan niyo naman po, hindi ako tumatanda. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Kanya, lalong-lalo na po sa mahal na Apo, na kung hindi dahil sa mahal na Apo, ay wala po ako ngayon sa mga oras na ito. Totoo po yan. At wala na po akong masasabi, kundi aawit na lang po ako ng kapraso kahit na po hindi maganda ang aking tinig.
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, hindi ako'y di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Aming hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Nang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, aking dulat ng puso at kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Salamat po. Pasensya na po, talagang kinervous pa rin ako. Nagpapasalamat po ako sa lahat, sa ating mga naririto, sa ating kapatiran, at lalong-lalo na po sa aking mga kapatid na alagad at sa aking mga kasamahan sa choir. Maraming pong salamat. Maraming salamat, kapatid. Isang maligayang kaarawan po. Sa darating pong Biyernes, alas 12 po ang start ng ating gawain, sapagkat bibigyan po ng daan ang magkakaroon po ng graduation ang mga nagba-Bible study sa pamumuno po ng aming kapatid na si Berhel at kapatid na Jay. Buhay po ba ang Diyos? At sa mga pagkakataon pong ito, bibigyan higit tayong inspirasyon. Tinatawagan ko po ang aming Mami Beth Chico. Salamat po aming dakilang Ama sa araw na ito.
sa pagpapahatid ninyo ng mga kapatid ko, bagamat nanggaling sa malayong lugar, subalit sa kaparaanan mo ay ikaw ang kumilos upang sila'y makarating dito. Nawa po, hindi sila mabigo anuman ang nilalaman ng kanilang puso't kaisipan, bumalik nawa sila ng may galak sa kanilang puso't kalooban. Amen. Welcome po sa mga taga Ilocos. Galak po ang puso namin na makaisa namin kayo sa banal na gawain ito. Inaantok na yata, napapansin ko buhat kanina parang lumalaban sa antok. Testing ko lang po kung bukas pa at aktibo pa yung mga isip ninyo. Ano po yung madalas binabanggit ng banal na Espiritu kapag siya ay nagpapahayag? Upang ipadama ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ano po yung lagi niyang sinasabi? Pakiulit. Tama. Congratulations. Yan po yung madalas na sinasabi ng ating Panginoon sa atin sa tuwing siya magpapahayag. Mahal na mahal ko kayo. Kung yan po ay ating isa sa puso at isa sa diwa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating puso't kalooban sapagkat ganun pala tayo kamahal ng ating Panginoon. Paulit-ulit niyang sinasabi, mga anak, mahal ko kayo. Pero tayo bilang mga anak niya, nakapagsukli ba tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon? Yan po ang katanungang iiwanan ko sa isip ninyo. Nasuklian ko ba ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Spell love. L-O-V-E. Tumayo nga po tayong lahat at i-express natin yung love na to sa ating Panginoon. The best na maibibigay natin the best na naibigay sa atin ng Panginoon ay ang love. Amen. Kaya po yung love na ito, wag po nating hawakan sa ating mga kamay, kundi ibigay din natin sa ating Panginoon. Sabihin nga po ninyo, love is something you can give it away. And it comes right back to you. Pakiulit nga po, love is something you can give it away and it comes right back to you. It's just like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Ano po ibig sabihin? Parang pera. Pag hinawakan mo, walang darating sa'yo. But lend it, spend it, give it away, and it comes right back to you. Naget nyo? It's just like a magic penny. Hold on tight, and you won't get any. Lend it, spend it, give it away, and it comes right back to you. Awitin natin, Tito Alan. Tita Mirna, halika nga dito. Si Tita Promise, hali po kayo dito. Dito po, love is something. Ganito yung love is something, you can give it away. Love is something you can give it away, give it away, give it away. Love is something you can give it away, and it comes right back to you. Ulitin po natin. Love is something you can give it away. Louder! Give it. May buhay! Love is something you can give it away, and it comes right back to you. It's just like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Spend it, lend it, give it away, and it comes right back to you. One more time, louder. Love is something. Mahina. Mahina. Love is something you can give it away, and it comes right back to you. It's just like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Spend it, lend it, give it away, and it comes right for the last time. And love is something. Louder! Louder! And it comes right back to you.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag nagbigay kayo ng, pwede na po tayong maupo. Pag nagbigay kayo ng pagmamahal, babalik din sa inyo ang pagmamahal. Meron po tayong kasabihan, you cannot give what you do not have. Paano po tayo makapagbibigay ng pagmamahal kung ikaw mismo ay hindi marunong magmahal? Kaya kung minahal ka ng Panginoon, ang pagmamahal na ito ay dapat matanim sa puso't kaisipan mo at matuto mong ibahagi sa kapwa mo. Alam niyo po, ang karunungan ng Panginoon ay kakaiba sa karunungan ng tao. Amen po ba yon? Marami na po akong nabasang mga aklat, marami na akong mga na-search, kung saan-saang mga search engine. Subalit, ang mga bagay na natutunan ko sa loob ng dambanang ito ay hindi ko nabasa kahit nasa anong aklat. Katulad po ng natutunan ko sa banal na lugar na ito, ang magkaroon ng kontento sa buhay. Bakit po ang tao malabis na nag-iisip? Pilit niyang ginagamit ang kanyang lakas, ang kanyang talino, para makamit lamang niya ang bagay na minimithi niya. Bakit? Sapagkat wala tayong kakontentuhan sa ating buhay. Bakit? Sapagkat ang binibilang natin ay kung ano yung wala tayo. Mali po yan, sabi ng banal na Espiritu. Ang turo ng banal na Espiritu, huwag mong isa-isahin kung ano ang meron ka, kundi ang bilangin mo ay ang mga biyayang tinatanggap mo sa Panginoon para magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ka malungkot? Kasi meron kang mga gusto sa buhay mo na hindi mo makamit. Kaya ka nalulungkot. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, labis kang nag-iisip kasi lagi kang nagninilay kung ano yung mga wala ka. Sabi ni God, count your blessing. Yung blessing mo, ang bilangin mo at hindi yung kung ano ang mayroon ka. Meron nga po akong line na ibinahagi din sa inyo. Natutunan ko sa loob ng dambanang ito, count your wins and not your losses. Count your health but not your wealth. Count on God, but not on yourself. Napakaganda po, ano? Ang sabi po, ulitin ko po, count your wins. Ano po yung win? Yung mga panalo mo. Yung mga panalo mo, ang bilangin mo at hindi yung mga pagkatalo mo. Count your wins and not your losses. Count your health. Bilangin mo yung kalusugan mo. Sapagkat ang kalusugan, mahirap tumbasan ng salapi. Ang kalusugan ay kayamanan. So count your health and not your wealth. Count on God, but not on yourself. Alam niyo po, yung pong simpleng linyang ito, kapag naisa buhay ninyo, magiging magalak kayo sa bawat araw ng buhay nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero, subalit, kung sa bawat araw, ang bibilangin mo, lahat ng kabiguan mo, you will never be happy. Tandaan niyo po yan. Pag lahat ng kabiguan mo ang binibilang mo lagi, you will not be happy. Napakapalad ng mga taong malulusog ang pangangatawan. Aanin mo ang marami kang pera kung ikaw naman ay laging may sakit. Aanin mo ang maraming pera kung hindi naman mapagaling ang karamdaman mo. Amen po ba? Ito po'y lagi kong sinasabi na kahit na napakarami mong pera sa bangko, kahit na napakarami mong hinahawakang pera dito sa mundo, pero